Kumpirma ng Department of Migrant Workers, DMW, noong linggo na 4 na Filipino seafarers ang kabilang sa mga tripulante na sakay ng barko na nahuli ng mga otoridad ng Iran. Ang nasabing barko ay ang container ship na MSC Aries. Idinagdag nito sa isang pahayag na ibinahagi sa X ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Sa direktiba ng Pangulo, kami ay nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng aming mahal na mga marino at tiniyak sa kanila ang buong suporta at tulong ng gobyerno, sabi ng DMW. Nakikipag-ugnayan din kami sa Department of Foreign Affairs, sa lisensyadong manning agency, ship manager at operator para matiyak ang kaligtasan at kagalingan, gayon din ang paggawa sa pagpapalaya ng ating mga mahal na seafarers, sabi nito. Isang Islamic Revolutionary Guard Corps helicopter ang sumakay sa Portuguese flag MSC Aries at dinala ito sa Iranian water noong Sabado, iniulat ng state-run IRNA news agency ng Iran, ayon sa Reuters. Kinumpirma ng MSC na nagpapatakbo ng Aries na sinamsam ng Iran ang barko at sinabing nakikipagtulungan ito sa mga may katuturang otoridad para sa ligtas na pagbabalik nito at ang kapakanan ng 25 crew nito, iniulat ng Reuters. Ang MSC ay nagpapaupa ng Aries mula sa Gortal Shipping, isang kaakibat ng Zodiac Maritime, sinabi ng Zodiac sa isang pahayag, at idinagdag na ang MSC ay responsable para sa lahat ng mga aktibidad ng barko. Ang Zodiac ay bahagyang pag-aari ng negosyanteng Israeli na si Eyal Ofer, dagdag nito. Ang insidenteng ito ang nagtulak kay Israeli Foreign Minister Israel Katz na akusahan ang Iran ng piracy. Sinabi ni Kakdak na umaasa siyang mapalaya ang mga seafarers ng mga bumihag sa kanila sa lalong madaling panahon. Meron ng katulad na pangyayari 3 months ago kung saan nakalaya din ang mga seafarers, he said on DZBB. May katulad na insidente 3 buwan na ang nakakaraan kung saan pinalaya ang mga marino. Ang tinutukoy ni Kakdak ay ang Galaxy Leader commercial ship na inagaw ng mga Houthi rebels sa Southern Red Sea noong Nobyembre. 17 Filipino seafarers ang sakay ng barko nang mangyari ang insidente. Sinabi ng mga otoridad ng Bulgaria noong Pebrero na ang mga tripulante ay ligtas at maayos at babalik sa Bulgaria sa lalong madaling panahon. Matatandaan na nagpakita ng suporta ang ating DFA o Department of Foreign Affairs na para sa pagpapasabatas ng Magna Carta for Seafarers para maprotektahan ang karapatan at buhay ng ating mga marino. Kaugnay ito sa pagkakasawi ng 2 marino natin sa missile attack ng Houthi rebels sa isang cargo vessels. At ito naman ngayon ang paghijak sa barkong MSC Aries na may mga tripulanteng Pilipino na kasama dito. Balikan natin ang ulat na ito. I will make sure and I will do everything in my power na ito pong Magna Carta of Seafarers maipapasa po ito dahil ito po ay para sa kapakanan ng mga seafarers. Hindi po para sa kapakanan po ito ng mga korporasyon o kumpanya na nagpakasasa sa pawis, hirap, dugo ng mga seafarers. Hindi po para sa mga seafarers po ito. And I am just walking the talk. Nandito na po ako Senado, niluklok niyo po ako, then I'm just doing what I'm supposed to do base po sa aking pinangako nung panahon ng kumpanya at hindi po ako bibitaw dyan. Marami akong mga kaaway, so be it. I don't care. Nakauwi na sa Pilipinas kahapon, March 12, ang 11 Pinoy seafarers ng cargo vessel na MV True Confidence na nakaligtas mula sa missile attack ng Houthi rebels noong March 6 habang naglalayag ang barko sa Gulf of Aden. Dumating sila sa NAI Terminal 3 sakay ng Ethiopian Airlines. Sa 15 Filipino crew, 2 ang kumpirmadong patay samantalang 3 Pinoy naman ang lubhang nasugatan sa insidente. Naniniwala ang Department of Foreign Affairs o DFA na kailangang maisabatas ng Magna Carta o Filipino Seafarers. Busod ito ng sunod-sunod na mga naging banta sa buhay ng mga manlalayag na Pilipino dahil sa gulo sa mga bansang kanilang napupuntahan. May tuturing na seryosong usapin, dinanya ito matapos ang pagkamatay ng 2 Pinoy seafarers bunsod ng pag-atake ng Houthi. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Any law which will improve the lot of seafarers should be signed as soon as possible, but we fully respect the President and the legislators' desire to improve the bill as it is. To us, it's already grave enough na may namatay. Now, as for more empirical data, this will have to come from other sources, no? But hopefully this will be the last incident where we have
Filipino seafarers or other seafarers being killed. Ang mga pangyayaring katulad nito ang nagtutulak kay Senator Raffy Tulfo para mas puspusang ipaglaban ang pagsasabatas ng Magna Carta o Filipino Seafarers na magbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga marinong Pinoy tulad ng karapatan sa ligtas na paglalayag sa mga high-risk areas at agarang tulong sa panahon ng trahedya dulot ng terorismo. Dagdag pa rito ang karapatan ng pamilya ng mga marino na mabigyan ng tamang impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga kamag-anak nilang seaman sa mga panahong tulad nito. Nakakalungkot nga lang na may mga grupong humaharang upang ito ay hindi maging ganap na batas. Maliwanag na may pansarili silang interes. Ngunit hindi susuko si Senator Raffy Tulfo at patuloy niyang ipaglalaban hanggang sa mapirmahan ito ng Pangulo. I will make sure and I will do everything in my power na ito pong Magna Carta of Seafarers maipapasa po ito dahil ito po ay para sa kapakanan ng mga seafarers. Hindi po para sa kapakanan po ito ng mga korporasyon o kumpanya na nagpakasasa sa pawis, hirap, dugo ng mga seafarers. Hindi po para sa mga seafarers po ito. And I am just walking the talk. Nandito na po ako Senado, niluklok niyo po ako, then I'm just doing what I'm supposed to do base po sa aking pinangako nung panahon ng kumpanya at hindi po ako bibitaw dyan. Marami akong mga kaaway, so be it. I don't care. Na itong Seafarers Act is intended to maintain at ma-provide ang ating seafarers ng training at ng kakayahan to maintain yung pagiging number 1 nila sa mundo as the seafarers or seaman na hinahanap ng mga shipping lines internationally. So napakalaking bagay na to. Just imagine 400,000 seafarers ang nade-deploy from 2017 up to the period of COVID-19. Tapos kahit bumagsak na ang ng 57% ang hiring ng seafarer in 2020, 200,000 Filipinos pa rin ang nadi-deploy overseas. So ganyan po kahalaga yung Seafarers Act o yung Senate Bill 2221. No po. Later on po, may interview po natin si Attorney Gail de la Cruz. Siya po ay isang insider na nakakaalam kung paano nila winork out at ginawa yung Senate Bill 2221.